Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hi, ang first grammar natin ay tsumari. Tsumari. Chichi no ani, tsumari oji. Hi, chichi no ani, tsumari oji. Hi, ang conjugation niya po, a sentence, tsumari a the second sentence. Hi. Medyo iba po siya, may quit po siya. Kasi parehas po silang meaning. Kaso, magkaiba po siya ng the way ng pag-explain. Ano po? Hi. So, ito pong tsumari, kung gagawin po siyang Tagalog, iba-iba po ang translation niya. Depende po sa sentence po. Maaari po siyang maging, yung sinabi niya sa A, na first sentence, i-explain niya dito sa pangalawang sentence. So, magkaparehas lang po sila po ng meaning, pero magkaiba po yung the way ng pagsalita, the way ng pagka-deliver. Kumbaga, yung isa, ina-explain niya. So, ang tsumari magiging sa makatuwid. O kaya naman, ibig sabihin, o kaya naman, sa madaling salita. Ano po? Hi, ang tsumari po, hindi lang po siya ginagamit sa ganitong conjugation na A, tsumari A. Guys, ito wala po to sa book. Ano po? Inad ko lang po siya. Dinagdag ko lang po. Kasi, meron pong ginagamitan po ng tsumari. Simula sa tsumari na kaagad. Ano po? Tsumari, nani-nani. So, ang translation niya po doon ay ibig sabihin, ganito-ganito. Ano po? Hay, at iba pa, meron po siyang pong iba-iba pong klase pong pag-translate. Pero, karamihan po ito po yung ginagamit na Tagalog. Hay. So guys, ang explanation ko po dito sa sentence, sa grammar po na tsumari ay ginagamit ito kapag gustong i-clarify ang pagkakaintindi sa narinig na sentence gamit ang ibang pananalita. Gets nyo po guys? So, halimbawa po, may sinabi po siyang isang sentence, gagamitan niya po ng tsumari, ang ibig sabihin nito ay ganito, ganyan, ganyan. So, mas madali po siguro tingnan po natin ang example sentence po natin dito. Hai. Dewa, PK-san, mic no mute kaijo, kanou desu ka? Ako na pala. Yoroshiku onegaishimasu. Oh. Hai. So, kayo po magbabasa, ako po magbabasa. Okay po. Chichi no ani, tsumari, watashi no, ano yun? Hindi ko po makita. Otosa. Ano? Oya? Oji desu. Oshi? Oji. Oji ka. Oji wa, isha wo shiteiru. はい、ありがとうございます。父の兄、つまり私のおじは医者をしている。はい, sa makatuwid po ang meaning po ng tsumari po. Ano po? At maaaring malito kayo. Anong gusto niyang sabihin dito? So, image niyo po, yung sitwasyon niya po is pinakilala ang kanyang tito na doktor. Ano po? Hay, siguro nasa hospital po sila, tapos nagkita sila ng kaibigan niya, so pinakilala niya po yung tito niya na doktor. Ano po? So, ano po sa pagkakaintindi niyo po ang phrase na ito? Ito, yung,難しいね、これ。 yung kuya po ng tatay ko, yung kuya po ng tatay ko, na tito ko, ano yan, sa makatuwid, ano yan, teka lang, isya wo suru, ano, doktor? 医者をしている。 Nagdodoktor? Nagdodoktor po. Opo. Nagdodoktor. Opo, nakuha niyo po yung part po doon. Nagdodoktor. Nagdodoktor. Ito. Hay. Sa makatuwid, ang tatay ng kuya ko, ang kuya ng tatay ko, sa makatuwid, ang kuya ng tatay ko, na tiyuhin ko ay nagdodoktor. Sa makatuwid ay nagdodoktor.
So desu ne. Sa makatuwid, ang aking tito ay nagdo-doktor po. Ano po? Nagtutoktor. Parang Arigatou gozaimasu. So, Akala ganito ko po yung ano naging din. daijoubu. Ganito po ang aking naging sentence po. Ano po? So, tingnan po natin word by word. Chichi no ani. Pag sinabi po ni chichi no ani, ang chichi, guys, siguro na explain ko na po to dati po, nung pinakauna pa po natin na lesson po. Ano po? So, siguro marami pong hindi pa nakakaalam. Pag sinabi po chichi, hindi po siya tatay. Ama po siya. Ama Ano po? pala. Kasi ang tatay po is otosang. Hay. So, pag magpapakilala po tayo sa isang tao na siya ang ating ama, wag po natin sasabihin na siya ang aking otosang. Hindi po yan. Wrong po yan. Dapat po sasabihin niyo po, watashi no chichi desu. Pag ipapakilala po natin ang ating ama, dapat po sabihin natin, tulad po sa Tagalog, siya po ang aking ama. So, dito din po sa Japan po, siya po ang aking chichi. Hay. Okasan mo so desu. Okasan, yun po yung the way nyo pong tawagin. Pero, siya po ay inyong Ina. haha. Siya po ay inyong ina. Haha. Ano po? Guys, yung po ang pagkakaiba po. Ano po? So, dito po yung chichi no ani. Hanapin po natin dito. Pag sinabi po chichi no ani, kuya ng aking ama. Ito po ano? Ama, chichi, ng no, ani, kuya. Ano po? Tsumari, nandito po siya sa makatuwid. Watashi means aking. No, ang. Oji, tito. Wa, na. Isa wo shiteiru. Nagdodoktor sa Tagalog po. Ano na siya? Aking opo. Masyado Nagdodoktor. kong pinahirapan na sitwasyon. Medyo mahirap pa ano. So, pag pinagsama-sama po siya, guys, magiging ganito po ang sentence niya. Sa makatuwid, ang aking tito na kuya ng aking ama ay nagdodoktor. Yun po ang gusto niya po sabihin po. Ano po? At, guys, ito po ano, dagdag kaalaman po. Siguro may mga nakakaalam na po. Ano, ito pong oji, kung mapapansin nyo, kung i-search nyo po, dalawa po ang types ng oji. Meron po tayong oji na ganito, at meron din po tayong oji na ganito. Parehas po siya kung basahin, oji. Meron din po tayong tinatawag na oba, at tito po to ha, both po sila tito ang meaning po niya. Meron din po tayong tita na ganito, at meron din po tayong tita na, tita na yung isusulat ko, oba, na ganito ang kanji. So, ito parehas po silang tito, ito parehas po silang tita. Anong pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba nila, kasi ang oji, mas nakakatanda sa inyong ama. Pag sinabi pong oji na ito, ang gamit pong kanji na ito, palakayin po natin, ano? Pag ito po yung kanji na ginamit sa oji, yung nimben, ibig po sabihin, mas nakatatandang kuya ng ating ama or magulang. Ano po? Pag ito naman pong kanji na ito ang ginamit, mas nakababata na kapatid ng ating magulang. Ano po? So, parehas din po ang meaning po nun po sa oba at saka ditong oba po. Ano po? Pag ito ang oba na ginamit pong kanji, mas nakatatandang ate ng ating, kaya nga ate, ano, mas nakakatatandang kapatid ng ating magulang. Pag sinabi pong ito, ang ginamit na kanji, mas nakababatang tita. Mas nakababata kaysa sa ating magulang. Ano po? Gets niyo po guys, pang pagkakaiba po ng oji-oji at oji-oji na magkaiba pong kanji. Opo. Clear na po? Yung oji po, meiko. Ibig sabihin bata. Tayo ko to ka na? Para madali ko lang pong tandaan. この小さいっていう、小さい。そう、せやな。 Tapos yung parang puting buhok. Para Nimben madali ko ni lang pong shiro. tandaan. はい。 So, taong puti. Taong puti ay mas nakatatanda. puti na ang buhok. So, yes. Hi. Guys, sa mga nasa baba po o kaya nakaangat po, meron pong question? Kung wala po, go na po tayo. Galing ng idea. Likod po to idea. Ang galing ng gumawa ng Japanese
ng salitang Japanese kasi talagang madetalya po sila. Hi. So, ako po, pinag-aralan ko lang po siya. Ano po? So, pero ang gumawa po nito. Salamat sa pag-share. Yeah. Hi. So, yun po ang ibig po sabihin po ng aral na ito po. Ano po? So, go po tayo sa next sentence po natin. Maraming salamat po, PK-san. Mata yoroshiku onegaishimasu. Hi. では、プリンセスさんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。Nakikita po, nababasa niyo po? Yes po. Okay na ba? Yakata. Hi. Kayo po magbabasa o ako po magbabasa ng Japanese? Try ko pong basa. では、よろしくお願いします。田中さんは携帯もパソコンも持っていない。つまりメールで連絡はできないのだ。はい、ありがとうございます。田中さんは携帯もパソコンも持っていない。つまり、メールで連絡はできないのだ。はい、ibig po sabihin po dito po ng tsumari is ibig sabihin po. Ano po? Hi, so ano po, Princess Sam po ang pagkakaintindi nyo sa sentence na ito? Walang dalang phone at laptop si Tanaka-san. Ibig sabihin, hindi natin siya makakontakt through email. はい、ありがとうございます。そうです。まさにそういうことなんですよ。はい。Kaya kung gagawin po natin po siyang Tagalog, ganito po. Titingnan po natin word by word po. Ano po? Hindi itang sulat eh. Hai. Tanaka-san. Tanaka-san is Mr. Tanaka wa si ketai. Yung ketai sa totoo lang po, meaning niya po ay paghawak po. Ano po? Pagdala. Ano po? Pero dito, as I said po, yung ketai denwa, in-abbreviate lang po nila ng ketai. Kaya, cellphone po ang meaning po niyan dito po. Ano po? Mo at pasokon, computer po. Ano po? Motteinai, wala siya nun. Or hindi, tulad po ng sinabi, mas madetalye po yung pagkaka-translate po ni Crimson. Wala siya, hindi niya dala. Hindi niya dala. Ano po? Motteinai. Or wala siya. Hai, nanode, walang hawak. Walang hawak. Hai. Tsumari, ibig sabihin, meru de, nakatago. Hai. Meru de, ang email. Renraku wa, gamit ang email. Renraku wa, komunikasyon po. Ano po? Dekinai no da. Hindi siya makakapag-komunikasyon gamit ang email. So, pag pinagsama-sama po ang mga salitang yon, ang sentence niya ay magiging ganito. Si Mr. Tanaka ay walang hawak na cellphone at computer. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-komunikasyon gamit ang email. Hai, そういう風な訳になってしまいます。Hai. So guys, meron po kayong katanungan about po sa paggamit ng tsumari? Maraming salamat po, Crimson. Ay, parang may question po si Dan-san. Parang, Dan-desu-san. Si Mr. Tanaka ang hindi kaya kumontak po. Hindi po tayo ang walang kaya kumontak sa kanya. Mali po ba ang pagkakaano ko? Sandali po, i-check ko po Si Mr. Tanaka ay walang hawak na cellphone at computer. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-komunikasyon gamit ang email. Tsumari, mail de renraku wa dekinai no da. Tama naman po. Ang pag-translate po niya kanina. translation ko po kasi kanina, tayo yung hindi magkakakontakt kay Tanaka-san. Bali po kasi Dan-desu-san, tama naman po yung yung point niyo po. Pero bali po dito po ang sinasabi ko po kasi hindi niya po kailangan pong i-translate ng
accurate po. Ano po, kasi nag-aaral pa lang po tayo. Kaya ang lagi ko pong sinasabi is, ano po ang pagkakaintindi nyo? Ano po? At ang importante po sa pagta-translate, yung maipahiwatig kung ano po ang gustong sabihin ng sentence na yon sa nagbabasa. Or sa, kung halimbawa salita po yun, sa kausap niya. So, understood naman po yung understandable naman po yung translate po ni Crimsy Sun. So, wala po yung problema sa akin. Ano po? So, kaya po para maging mas detalyado po, iniisa-isa po natin pong i-explain po dito. Diba po? Hi. Pero, kay Crimsy Sun, para po sa akin, okay na po yun kasi yun po ang sabi ko po kay Crimsy Sun na kung ano ang pagkakaintindi niya. Hindi ko po sa kanya sinabing i-translate niya. Gets niya po? So, yun, chotto kumakai kedo, chigaun desu yo. Hai. Dito po sa class po natin po, hindi ko po inuobliga yung mga nag-learn pa lang po na mag-translate po. Kung ano po yung pagkakaintindi nila, yun po yun. Kasi yun po ang pinaka-importante po doon po. Ano po? So, ngayon, yung mas detalyado pong explanation, ako na po, trabaho ko na po yun. Ne? Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.